Akala mo maliit lang, isang kape, isang milk tea, isang delivery fee, pero pagdating ng sweldo, bakit parang wala na agad? Sandali lang, huwag ka munang mag-skip. Dahil kung isa ka sa mga Pilipinong nagtataka kung saan napupunta ang pera mo buwan-buwan, para sa iyo ang video na ito. I-like mo ang video na ito kung naranasan mo nang maghintay ng sweldo na parang ilang oras lang tumagal. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na diretso, totoo, at kayang magligtas ng sweldo mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 3 gastos na akala mo maliit pero malakas kumain ng sweldo. Mga gastos na parang harmless pero tahimik na binabawasan ang ipon at unti-unting ninanakaw ang kinabukasan mo. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa pagiging aware. Kung handa ka nang malaman kung saan talaga napupunta ang pera mo, simulan na natin ngayon mismo. Una, araw-araw na pagkain sa labas, isang kape bago pumasok, isang fast food sa tanghali, isang milk tea pag-uwi. Mukhang maliit, mukhang deserve. Pero paano kung ang simpleng routine na ito ang tahimik na inuubos ng sweldo mo buwan-buwan kahit hindi mo namamalayan? Sa modernong Pilipinas, naging normal na ang araw-araw na pagkain sa labas. Mabilis, madali, walang hugasin, walang luto. Pero dito nagsisimula ang problema. Kapag kumakain ka sa labas, hindi lang pagkain ang binabayaran mo. Binabayaran mo ang renta ng lugar, sahod ng staff, marketing, packaging, convenience. Ang convenience ay ang pagbabayad para makatipid ng oras at effort. At kadalasan, mas mahal ito kaysa sa iniisip natin. Isipin mo ito, isang meal na nagkakahalaga ng 100 pesos. Mukhang maliit, pero kapag ginawa mo ito araw-araw sa loob ng isang buwan, aabot ito sa 3,000 pesos. At kung 3 beses ka kumakain sa labas sa isang araw, mas lalo itong lumalaki. Hindi mo ramdam kasi paisa-isa. Pero kapag pinagsama-sama, parang may butas ang sweldo mo. May isa pang tahimik na epekto ang pagkain sa labas, decision fatigue. Ang decision fatigue ay ang pagkakapagod ng isip kakapili ng paulit-ulit. Kaya mas madalas kang pumili ng madali imbes na tama. Kapag gutom ka, pagod ka, at nagmamadali ka, mas madali kang gumastos. Mas mahirap mag-isip ng long term. Kaya kahit alam mong mas makakatipid ka kung magbaon, pipiliin mo pa rin ang pinakamalapit at pinakamabilis. Noong mas kaunti ang fast food at delivery services sa Pilipinas, mas sanay ang mga pamilya sa pagluluto at pagbaon. Mas kontrolado ang gastos. Mas alam kung saan napupunta ang pera. Pero nang pumasok ang apps, promos at food access buong araw, nagbago ang sistema. Ang pagkain ay naging impulse purchase. Ang impulse purchase ay gastos na ginagawa dahil sa emosyon, hindi dahil sa plano. At ang impulse na inuulit araw-araw nagiging habit. At ang habit nagiging lifestyle. Hindi masama kumain sa labas. Hindi rin masama i-reward ang sarili. Pero kapag ang pagkain sa labas ang default, hindi na ito reward, ito ay automatic expense. At ang automatic expense na hindi mo sinusuri, unti-unting kinakain ang kakayahan mong mag-ipon. Maraming Pilipino ang nagtataka kung bakit wala silang savings, pero kapag sinilip mo ang araw-araw nilang gastos, doon mo makikita ang sagot, nasa resibo ng tanghalian. Minsan, hindi ang malaking luho ang sumisira sa budget, kundi ang maliit na gastos na ginagawa mo araw-araw na akala mo walang epekto, hanggang sa sweldo mo na ang nauubos. Ikalawa, online subscriptions at digital expenses. Isang app lang naman, isang subscription lang, isang click lang bawat buwan. Mukhang walang epekto. Pero bakit parang unti-unting numinipis ang sweldo mo kahit wala ka namang binibiling bago? Dito pumapasok ang online subscriptions at digital expenses. Streaming apps para sa movies at series, music apps para sa biyahe, cloud storage para sa files, gaming passes, productivity tools, premium features, isa-isa, parang mura. Pero sabay-sabay, mabigat. Ang subscription ay isang automatic payment system. Ibig sabihin, kusa itong kinakaltas sa account mo kahit hindi mo namamalayan. Hindi mo kailangan maglabas ng cash. Hindi mo ramdam ang sakit
ng bayad. At dahil hindi masakit, hindi mo rin binabantayan. 100 pesos dito, 200 doon. Pag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, nagiging 1,000. Pero ang mas delikado, hindi lang pera ang nawawala, awareness ang nawawala. May mga app na hindi mo na ginagamit. May mga serbisyo na minsan lang nabuksan, pero tuloy-tuloy pa rin ang bayad. Ito ang tinatawag na silent expense. Gastos na hindi mo napapansin dahil walang pisikal na galaw, walang resibo sa kamay, at walang reminder sa isip. Historically, dati bibili ka lang kapag kailangan mo. Ngayon, naka-enroll ka na sa lahat kahit hindi mo naman ginagamit. At dahil digital, parang hindi totoong pera ang lumalabas. Pero totoong-totoo ang bawas sa sweldo. May isa pang problema, subscription fatigue. Ang subscription fatigue ay ang pakiramdam na ang dami mong binabayaran pero hindi mo na alam kung alin ang sulit. Nawawala ang control, nawawala ang priority. Imbis na ikaw ang gumagamit ng pera, ang system na ang gumagamit sa'yo. Hindi masama ang subscriptions. Malaking tulong ang mga ito kung ginagamit mo talaga. Pero kapag hindi mo sinusuri, nagiging butas sila sa budget. Maliit sa simula, malaki sa dulo. At kadalasan, kapag tinanong mo ang sarili mo kung saan napunta ang pera, hindi mo maisip ang sagot. Dahil tahimik itong kinuha 1 buwan sa isang pagkakataon. Ikatlo, convenience spending, 1 tricycle, kahit kayang lakarin. 1 delivery fee imbes na magluto. 1 bili dahil tinamad maghintay. Mukhang maliit, mukhang praktikal. Pero ito ang convenience spending, ang gastusin na binabayaran mo hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw mong maabala. Ang convenience spending ay pagbabayad para makatipid ng oras, effort o pagod. Hindi ito masama, pero kapag naging madalas dito, tahimik na nauubos ang sweldo. Sa araw-araw na buhay ng Pilipino, sobrang dali na ng lahat. 1 click, may pagkain na. 1 sakay, kahit 1 kanto lang. 1 swipe, tapos na. Ang problema, bawat madali ay may kapalit na pera. 1 delivery fee ngayon, 1 service charge bukas, 1 dagdag dahil nagmamadali. Paisa-isa, hindi ramdam. Pero kapag pinagsama-sama sa loob ng 1 buwan, doon mo mararamdaman ang bigat. May isa pang tahimik na epekto ang convenience spending, behavioral drift. Ang behavioral drift ay ang unti-unting pagbabago ng ugali dahil nasasanay ka sa madali kahit mas mahal. Kapag nasanay ka, hindi mo na tinatanong kung kailangan ba talaga, automatic na lang. At kapag naging automatic ang paggastos, nawawala ang disiplina. Hindi mo namamalayan, mas malaki na ang ginagastos mo para sa comfort kaysa sa ipon, investment, o mga bagay na pangmatagalan. Hindi masama ang maging komportable. Hindi rin masama ang magbayad para sa convenience paminsan-minsan. Pero kapag araw-araw, ang convenience ay nagiging lifestyle expense at ang lifestyle expense na hindi mo kinokontrol, unti-unting kumokontrol sa pera mo. Sa huli, hindi ang pagod ang pinakamahal na binabayaran mo, kundi ang kinabukasan na unti-unti mong ipinagpapalit para sa saglit na ginhawa ngayon. Akala mo maliit lang sila, kape, subscriptions, convenience, pero ngayon alam mo na ang totoo. Hindi sila malalaking luho, paulit-ulit silang gastos at ang inuubos nila ay hindi lang sweldo, kundi ang tsansa mong mag-ipon at umangat. Kung may napaisip ka sa video na to, i-like mo na ngayon, baka ito na ang sign na kailangan mo. At mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na nagbubukas ng mata, hindi lang pampalipas oras. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang bawasan ang saya ng buhay, kailangan mo lang kontrolin kung saan napupunta ang pera mo. Dahil ang sweldo na marunong bantayan, unti-unting nagiging ipon. At ang ipon, unti-unting nagiging kalayaan. Kita-kits sa susunod na video.